30,000 kilometers na itong aking Giglio Cavango. Kaya magpi-PMS tayo ngayon mga boss. Actually madali lang naman ang pag-change oil ng isang sasakyan. Pero sa Giglio Cavango mga bossing, bago kayo makapag-change oil mga boss, meron kayong isang tool na kailangang bilhin sa kanya, which is eto mga boss, yung kanyang oil filter wrench. Kahit bumili kayo mga bossing nung isang set na oil filter wrench mga boss, wala kayong makikita doon nakasukat nung oil filter nitong Giglio Cavango. Kaya ito bumili pa ako. Okay, tapos syempre ito yung gagamitin natin na lang is any iSynth 5W30 yan, API SP na yan mga bossing, 4 liter, and ito naman yung kanyang oil filter. Tapos itong Sparkle 1, gagamitin lang natin to para mapaganda natin yung ating engine bay. Then pagdating naman sa tools, kailangan lang natin ng pansalo ng used oil. Actually meron akong pansalo talaga, kaso pagpunta ko sa garahe nawawala, ewan ko sinong gumamit at hindi na ibalik doon or may kumuha. And then isang set ng socket wrench. Bali first thing na kailangan natin gawin mga bossing, dito meron kayo makikitang underliner kasi nakaharang to para makita natin yung kanyang drain plug tsaka yung kanyang oil filter. So meron niyang 8mm bolt, bali tatlo yan, tapos yung dalawa doon sa likod tatanggalin din natin yung bolt na yon para matanggal ta. Yan, tapos itong part na to guys, ko lang alam kung nakikita nyo sa camera, no? Dito sa likod, ito yung kanyang drain plug. Yan. Okay. Yan. Yan. Okay. Ito na, gagamitin na natin yung ano natin, specialized na oil filter wrench pang Giglio. Siya nga pala guys, kapag nag-change oil ako ng ganito, para hindi rin masyadong messy, kasi kagaya ng syempre natuluan pa rin ng langis yung part na yun nung tinanggal ko yung oil filter, ginagamit ako nito Aeropack engine degreaser. Ini-spray lang siya doon, tapos bunasan na lang ng malinis na basahan and okay na. Ayun o, para makita nyo rin kung gaano siya ka-effective. Kung makikita nyo yung part na yun na madumi, sprayan natin. Ayun o, lumilinis siya, diba? Pumuputi. Kaya maganda rin ginagamitan ng degreaser. Ayan o, pumuti siya, di ba? Ngayon naman guys, gamit ang malinis na basahan, syempre punasan na rin natin. Next guys, linisan na rin natin tong kanyang drain plug. Tapos ito yung kanyang lumang filter. Lagyan na rin natin dyan. Dahil i-dispose natin yan mamaya ng maayos. Tapos tanggalin natin yung mga natira pang langis dito. Tapos gamit na rin yung ating engine degreaser. Ito na rin yung panlilinis natin sa oil filter housing. Siya nga pala, meron palang ano to, O-ring. Every time na mag-change oil guys, pag bumili kayo ng filter, may kasama namang O-ring, so palitan nyo rin to. Ayan, tanggalin nyo na yan. Kasama nyo na yan dyan. Silinisan nyo na lang to.
Ngayon naman guys, kakabit na natin yung ating oil filter. So unahin na natin ikabit yung O-ring nya. Ayan. Tapos every time na ikakabit nyo yung O-ring, lagyan nyo muna ng malinis na langis. Ayan. Hindi naman kailangan sobrang dami. Okay. Tapos lagyan na natin yung filter. Make sure guys na pag nilagay yung filter, mag-i-snap kagaya nun. Okay, tapos babalikan natin tong filter natin. Kaya so bali unahin na natin ikabit yung kanyang drain plug. Next natin ikakabit itong kanyang oil filter. Next guys, bago natin ikabit yung underliner sa ilalim, salin muna tayo ng langis. Yan. Pwede nyo gumamit ng funnel kung gusto nyo para hindi kayo magtapon. Pero kapag medyo sanay na, pwede nyo kayong dumirekta. Ito yung gagamitin natin mga bossing. NE5W30 API SP na yan mga boss. Yan. So, Italy's #1 engine oil to. Yan. So habang hinihintay natin na bumaba yung langis na sinalin natin, pagandahin muna natin yung ating engine bay. Bali, ito nga pala yung kayang gawin. Itong Sparkle 1 mga boss, kung mapapansin nyo, medyo, actually hindi lang medyo, parang hindi na ganun kaitim yung aking engine cover. So ito mga boss, spray nyo lang. Spray lang natin sa kalahating side. Ayan. Nakikita ninyo yung na-sprayan sa hindi. After ilang minuto, hintayin lang natin matuyo yan. Tapos pag natuyo na, pupunasan natin ng basahan. Ito guys, so kapag natuyo na, gamit ang malinis na basahan, pupunasan natin yan. Ayan. Makikita nyo na ngayon yung malaking kaibahan niya mga boss. Tignan nyo naman yung nalagyan natin ng Aeropack Sparkle 1 kumpara dun sa hindi. Okay, so i-apply natin to sa buong engine natin. Safe to mga bossing sa vinyl, plastic and rubber natin mga boss. So lahat na nakikita nyo kulay itim dyan, pwede nyo sprayan ito mga boss. Pagtuyo na mga boss, ang lasting na gagawin natin, kagaya ng ginawa natin doon sa engine cover kanina, pupunasan, malinis na basahan.
mga boss, so ito na itsura ng ating engine bay after nating ma-detailing gamit tong Aeropack Sparkle 1 na to mga bossing. Ayan. So hindi pa siya boss. Isang bote mga bossing. Actually kahit na anong engine yung i-detailing ko, kahit yung mga SUV pa na mas malalaki rito gaya ng Everest ko dati, hindi ako nakakaubos talaga ng isang bote niyan. Tapos ito yung kanyang engine cover. Tingnan nyo. Di ba pala natin napupunasan? Punasan na rin natin. Ayan. Diba? Pero pinakita ko muna sa inyo itsura niya bago natin ilagay yung engine cover. Tapos lagyan na natin ngayon. Ayan, tignan nyo naman guys gaano kaganda itsura ng ating engine bay. Ayan, DIY lang yan mga boss. O diba? Ang linis na naman ang engine bay natin. Dahil tapos na tayong mag-detailing dito, silipin na natin yung level ng langis. Ayan, so as of now nasa bandang gitna siya. Ayan, hindi na masyadong kita dahil sobrang linis ng langis natin. Basta nasa bandang gitna siya ng dipstick natin. Pero pandarin muna natin siya. Ayan. Turn on natin. Ayan. And yan nga pala mga boss, kung nakita nyo na medyo nag-reset yung TPMS natin, okay lang yan dahil nga tinanggal natin yung negative terminal ng battery nung nag-detailing tayo. Okay lang yan, pabalik yan kapag tumakbo na yung sasakyan natin. So start na natin yung makina. Yan, tapos ilang minuto hintayin lang natin, siguro mag-normalize yung kanyang temperature. Yan guys, so malapit nang mapunta sa middle level or sa normal level yung ating temperature, pero dito sa ating heads up display naka 67 degrees Celsius na siya. So ilang minuto na rin naman siyang umaandar. Okay, so pwede na nating silipin ngayon yung isang importanteng bagay. Yan, so hindi pa natin kinabit kanina yung ating liner para makita natin. Ayan, kung meron tulo ng langis, especially dito sa ating oil filter, tapos dun sa drain plug natin. Okay, so ito disregard nyo to, tumulo to kanina habang nung tinanggal ko yung pangsalo ng langis, pero dito wala kayong makikitang leak. Okay, so pwede na natin ikabit ngayon guys yung ating underliner mga bossing. Tapos okay na yung ating pag-change oil.